GoPro, stop recording. GoPro off. You're not working, huh? Morning, guys. It's Dunes Day today. Yep, mama, masyal kami sa disyerto. That's why nag-prepare na ako ng aking protection dito para hindi tayo pasukin ng alikabokya. At tingin ko dito kami sasakay mamaya sa magandang sakay na to, which is Toyota. Napakaganda ng tour na to. This is a once in a lifetime experience. At masabi ko na for this amenities, mura siya. Yep. Hindi siya mahal. Well, sa iba siguro isipin nyo na mahal. Pero para sa akin, to have this on the tour, maklase, guys. Hi friends. Simon. We are going Go to breakfast. on a tour to... I have no idea where. Oh, I said I can tell how much Alfred loves you, Ella. Yeah. You are an inspiration to a lot of couples. Ako hindi. Mas mahal ka ni Ella. Siya ang pagod pero ako nagpapahinga. Oh, this is my seat now. This is my seat now. So, nag-prepare sila ng kumot, oh. Kasi matutulog ka na daw doon. Dahil babiyahe tayo ngayon ng 120 kilometers. No, it's only 65. It's 120. Yeah, back and forth? Yeah. Exactly. Back and forth. Okay guys, good night. Right, so papasok na kami dito sa Susuville at 61 kilometers. Naka 60 kilometers na kami, ang sarap matulog dito. Papasok na kami sa sand track. Tama ka doon, Kuya Tem. The easiest way is to go this car up. Walking is not easy. So we are walking from that parking area 1 kilometer. Am I right? Yeah. 1.5 kilometer all the way to get there. Mommy, for better for worse, you have to come with me. Come on. Ganyan ka naman, pinagpalit mo kay Selena. We are going to the hard way. Come on, damn! Hard way is the name. We travel at 360 kilometers off-road and then pupunta kayo sa easiest way. Ha! Grabe. Mas maganda pala maglakad ng walang sapatos dito. Nakita niyo yung taas noon? Yon, doon kami pupunta. Woohoo! O sige, samahan ko sila doon ha. Malapit na kami sa taas. Mga 1 kilometrong sand dunes pa. Ha? Pinaghirapan namin umakyat dito, tapos gusto nyo tayo pong tumalon kami pababa. Para ka nang kumakadyot. Yeah! Yeah! Wala ka nang bibigay kay Ella mamaya. Nakapagod din. Oo, kapagod kumadyot. Alam nyo guys, you will learn a lot kapag nagka-travel ka sa ganitong lugar. Ma-appreciate mo din kung gaano kaswerte tayo sa Pilipinas. Imagine nyo, nabubuhay sila dito na
Diba? Maiisip mo na lang eh. Kaya Pilipinas, sa atin napakaraming opportunity. Bakit taga-abroad? Diba? Sila nga dito, oh, yung kanilang lugar ang ginawan nila ng paraan para magkaroon sila ng kabuhayan. Kagaya nito. Kung iisipin mo naman sa iba, nothing to see, di ba? Pero para sa akin, this is more meaningful. Kaya ang swerte ko nakapunta ako dito. Kasi dito ma-appreciate kung gaano ka kaswerte ngayon dyan sa Pilipinas. Tayo, marami tayong tubig, marami tayong likas na yaman, diba? Marami tayong napagkukunan ng mga resources natin. Eh sila, ano ko na dito? Lupa, diba? Alam mo, pagka gantong nag-e-enjoy ako, namamasyal, nilalagay ko rin yung sarili ko sa sitwasyon na paano kung ako yung taga-rito, diba? Maiisip mo na lang eh. Bigla-bigla na lang lalapit sa utak mo na, oh, Alfred, ang swerte mo. Kasi sila nga dito, ayan, kabuhayan nila dito. Pero maganda yung lugar nila. Sa ngayon, perfect yung timing namin dahil ano eh, pumunta kami rito ng malamig. Swerte natin. Kasi yung lugar nila ginagawa lang natin bakasyonan. Pero kung titira ka dito, no, we are so lucky. Andun sila sa baba. At iba naman nasa taas. Doon kami galing. Ang ganda tignan, no? Kaya gusto ko mapicturean yun. Isaac! Isaac! Where are they? Yeah. Ella? No, Ella. Oh, dang. I lost my wife in the desert. Paano ko nawala yung asawa ko dito, no? Kahit 1,000 years, hahanapin ko pa rin siya. Aww. Kahit sa multiverse, hahanapin kita, mami. Just to be with us together. Parang biro yun. Just from my heart. Tara, baba na ako. Kasi masyado ng madami yung muni-muni ko dito. Owen, I gave a souvenir of to Owen. Dead bug. It's frozen. Ano, huwag mo kalug-kalugin, baka matanggal yung mga galamay. Oo nga. Tapos ito naman yung souvenir ko. Pero pag pumunta ka sa opisina ko, makikita mo to nakalagay siya. Ano yan, bro? Dapat glass, oo. Nakita nyo guys yung sa taas. Doon, sa taas na yon. Doon kami galing. Ngayon nasa baba na kami. Hindi ko makita yung asawa ko. Dito na kami sa easiest way. Ay na dumaan ni Owen doon, pabalik sa taas. 2 kilometro guys yung easiest way nila. Na lumulubog yung sapatos mo. Natutunan ko sa travel na to na kapag ikaw ay magta-travel, kailangan physically fit ka para mas ma-enjoy mo siya. No bro? Yeah. Pag mataba ka kagaya ko, limitado lang eh. Tignan niyo yung lugar nila guys.
Thank you for the noise, right? Sarap ng spare rib nila, no? Ngayong araw na to ay hindi tayo nag-motovlog. Ang nangyari ay travel vlog. Mamasyal tayo sa sand dunes. It's a very nice place. Grabe, no? Napakasarap ng experience sa gano'n na nakapunta ka sa parang na-feel mo na ang liit mo. Nandito kami sa isa sa pinakamagandang hotel accommodation dito sa Namibia. Para sa akin dito yung the best. Ito yung looks, ito yung view. Tsaka may mga bingala doon na tumatakbo. May mga ostrich. Yan. Travel vlog tayo ngayong araw. At bukas, marahil ay ayun na yung last na ride namin. Papunta kami ng sentro ng Namibia. Bukas yan. So by the way, bago ko tapusin ang vlog na to at bago pa kami matulog mamaya at kakain kami doon ng masarap, papakita ko muna sa inyo ang place na sinasabi kong maganda. Let's go.